Lahat ng tao ay nangangarap na makaahon sa kahirapan, magkaroon ng komportableng buhay, maibigay ang pangangailangan ng pamilya at makatulong sa ibang nangangailangan. Ngunit bakit kaya kahit na anong sipag, tiyaga at diskarte ang gawin mo ay hindi ka pa rin makaalis sa kahirapan? Kaya sa videong to, ibabahagi ko sa iyo ang 10 reasons kung bakit hindi ka makaalis sa rat race. Kung handa ka na, let's go! Number 1. You don't value time. Kung bibigyan ka ng 86,400 pesos nang walang kahirap-hirap, ano ang gagawin mo dito? Let's be honest, marami ang nag-iisip kung paano nila uubusin ang pera. Dahil una, sobrang dami nito. Pangalawa, hindi nila ito pinaghirapan, habang iilan lang ang nag-iisip na palaguin ang pera. Ganyan din pagdating sa time. Ang 86,400 ay ang segundo na meron sa isang buong araw. At kagaya sa pera, maraming tao ang nag-aaksaya ng oras dahil ang thinking nila ay marami pa naman silang natitirang oras. Ang common thinking kasi ng isang tao ay ang mag-retire sa edad na 60, habang ang mga taong payaman ay pinapahalagahan ang bawat oras. Ginagamit nila ito sa mga makabuluhang bagay na makakatulong na ma-achieve ang mga goals nila sa buhay. Dahil gusto nilang magkaroon ng financial freedom as soon as possible para mas dumami pa ang kanilang time na ma-enjoy ang komportableng buhay. Number 2. Having negative money beliefs. Ang mga bagay na iniisip mo tungkol sa pera ay may malaking impact kung magkakaroon ka ba ng maraming pera o hindi. Ang mga taong may negative na pananaw sa pera, sila kadalasan ang kinakapos. Mga pananaw katulad ng money is the root of all evil. Money can't buy happiness. Only bad people have lots of money. Some people are just lucky and born to wealth. Kung masama ang tingin mo sa pera, sa tingin mo ba ay nanaisin mo pa ng mas marami pa nito? Of course, hindi. Number 3. Not setting goals too high. Karamihan ay walang siniset na goals, habang ang iba ay nagsiset ng goals, ngunit nakadepende lang ito sa kung ano ang kaya nilang kitain. Halimbawa, ang goal ay magkaroon ng kotse, ngunit dahil nahihirapan ka na ma-achieve ang goal na ito, ay binabaan mo na lang ito at nakontento ka na sa motor. Ang goals kasi ang magsisilbing ceiling na kapag naabot mo na ay hindi ka na mag-e-effort na abutin ang mas mataas pa dito. Sa madaling salita, ito ang nagiging limit ng karamihan, kaya hindi sila makaahon sa kahirapan. Ang sabi nga sa quote ay ganito, "The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short, but setting our aim too low and achieving our mark." Kaya mahalaga na taasan mo ang iyong goal para tuloy-tuloy din ang iyong improvement. Number 4. Having a one source of income. Sabi nga ni Warren Buffett, if your salary is your only source of income, you are one step away from poverty. Karamihan kasi ay may one source of income lang, at yun ay ang salary, na kung saan binabayaran ng pera ang iyong time at effort. Ang problema kapag dumating ang time na hindi ka na makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente, ay saan ka kukuha ng pera para buhayin ang sarili mo. Dahil sa totoo lang, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong kinikita, ang mas mahalaga ay ang cash flow o ang tuloy-tuloy na pasok ng pera. Number 5. Lack of financial discipline. Kahit na malaki ang iyong income, kung hindi ka disiplinado sa paggastos, ito ay mauubos pa din. At kung mas malaki ang iyong gastos kaysa sa iyong kinikita, ikaw ay mababaon sa utang. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina. Sabi nga sa quote, discipline, the difference between good and great. Number 6. Lack of financial education. Bukod sa disiplina, mahalaga rin ang pagkakaroon ng financial education. Dahil kung di mo malalaman kung paano i-manage ng tama ang pera, ito ay mauubos. Dahil sa totoo lang, madami pa rin ang hindi nakakapag-ipon dahil hindi nila alam ang tamang formula ng pag-iipon.
At madami pa din ang nagiging magastos dahil hindi nila alam kung paano mag-budget. Mga simpleng bagay lang ito, ngunit napaka-importante kung gusto mong yumaman. By the way, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Dahil nag-a-upload ako ng mga videos na makakatulong na mabago ang mindset mo. Videos patungkol sa financial literacy, personal development, book summaries at marami pang iba na siguradong kapupulutan mo ng aral. Okay? Let's go! Number 7. You wanted to impress others. Bumibili ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan, maipakita mo lang sa iba na kaya mong bumili nito. Pero sa katunayan, naubos lahat ng savings mo dahil dito. O di kaya, umutang ka pa sa ibang tao, maipakita lang na ikaw ay nasa uso. Sabi nga sa quote, "We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like." Di porket nakita mo na may bagong kotse ang katrabaho mo, ay kailangan mo na ring magkakotse. Everything comes to you at the right time, so be patient. Number 8. Surrounding yourself with the wrong people. May kasabihan nga, show me your friends and I'll show you your future. Malaki ang impluwensya ng mga taong nakapaligid sa atin sa paghubog ng ating mindset. Kung ang taong nakapaligid sa iyo ay puro negative and discouraging people, ay hindi ka makakausad sa buhay dahil lagi nilang papaboran ang mga excuses mo at i-justify na tama ang mga ginawa mo kahit hindi naman talaga. Number 9. You can't manage your state. Kahit na ikaw ang pinaka-talented na artist sa buong mundo, pero ikaw ay nasa disempowered emotional state, ay wala ka pa ding magagawa dahil ang tao ay kumikilos base sa kanyang emotion at hindi sa logic. Halimbawa, alam mo na tama ang mag-exercise, ngunit bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa din ito nasisimulan? Dahil ang emotion mo ay nasa nakakatamad, nakakaboring mag-exercise, at masarap kasing kumain. Kaya mahalaga na magkaroon ng empowered state para magawa ang mga bagay na iyong ikauunlad. Number 10. You have vices. It doesn't matter how much money you make dahil kung meron ka mga vices katulad ng gambling and addiction, lahat ng pinaghirapan mong pera ay mauubos lang dito. At hindi lang nito maaapektuhan ang iyong financial life, kundi pati ang personal and family life. Sa summary, ito ang 10 reasons bakit hindi ka makaahon sa kahirapan. Number 1, you don't value time. Number 2, having negative money beliefs. Number 3, not setting goals too high. Number 4, having a one source of income. Number 5, lack of financial discipline. Number 6, lack of financial education. Number 7, you wanted to impress others. Number 8, surrounding yourself with the wrong people. Number 9, you can't manage your state. Number 10, you have vices. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang videong to, huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas marami pa tayong matutulungan na mabago ang mindset. At huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell para kapag may bago tayong videos, manonotify ka kaagad.